ay makakapanayam naman natin si Attorney Ted Contacto, abogado po ni dating Police General Wally Sombero. Attorney Contacto, magandang hapon po sa inyo. Hello? Hello? Attorney. Yes, good afternoon. Attorney Good Contacto. afternoon. Good afternoon po. Yes, Medyo meron lang po tayong delay ng mga 1-2 segundo, ano po, pero ito pong mga pahayag ni General Sombero ay kumbaga talagang baligtad doon sa naunang pahayag ng dalawang taga Bureau of Immigration na merong suhulan na nangyayari. So sa panig nyo po ay maliban ho dito sa video na hawak at yung pera po na nakita na natin sa Department of Justice, meron pa ho ba kayong ibang hawak na ebidensya sa ngayon? Meron po. Actually, na-file na po ni General ni Wally, no? Na-file na yung complaint against the two associate commissioners, yung anti-graft charges sa ombudsman. Now, may mga ebidensya po doon ng mga text messages, text messages, exchange of text messages between him and Commissioner Al. So yun po ang pinanghahawakan at inattach po yun na ebidensya doon sa complaint na na-file po ngayong hapon sa office ng Ombudsman. And besides that po, merong mga conversations po sila naalalang-alala ni Wally na sinabi ng respondent dito kay Wally sa kliyente ko po. Opo. At yun nga po, ang naging issue ngayon, kumbaga, yung nakapaloob na issue doon sa kaso ng illegal gambling na sinasabing pinapatakbo nitong si Jack Lam. Ang naging issue ngayon, yun hong sa panig ng mga commissioner at yung nakuna na video. Pero hindi ho ba talaga ang main issue dito yung mismong mga Chinese na iyon talaga naman hong nahuli ng mga otoridad at illegal na nanatili sa bansa at merong online gambling na nagaganap outside dun sa mga lugar na pwede po silang gawin. So ito po ay sa panig ko ni General Sombero po bilang abogado niya. Paano nyo naman po planong depensa na lumalabas nga na tila protector po si General Sombero ng operation na ito? In the first place po kasi, as per my client, ito pong si Jack Lam, pinaparentahan niya lang po yung mga villa sa Fontana dito sa may mga operators. Hindi po ito online gambling kasi pag online gambling, may tumataya online dito sa Pilipinas. Ang nangyari po nito, may mga operators na Chinese operators na ginagawa lang po dito sa Pilipinas, yung parang BPO type. So there is no actual gambling sa Pilipinas. Ang tumataya po sa China. Ginagawa lang po parang BPO type, parang call center, taga-process lang. So with regard to the Chinese na nahuli, yung mga nahuli po, karamihan po doon merong SWP na tinatawag, yung special working permit, galing sa Subic, may sa Cagayan. So hindi naman po talaga undocumented alien. Kung baga po, nagkaroon siguro ng mix-up, nagkaroon ng mix-up dito na merong online gaming, kaya nagkaroon ng raid. Yun ang explanation sa akin ni Wally. But with regard to ano kasi dito ang pinaka-center kasi ng kaso. Sige po. Go ahead po, attorney. Sorry, may delay lang po. Sige, go ahead po. Sige, so ang pinaka-center kasi po dito is yung corruption allegation na nangyari according to Mr. Sombero. Yung payoff ng pera, which inamin naman nung dalawa na may payoff ng 20 yung first tranche, saka yung 30 million na second tranche. So yun ang pinaka-center dito. At ito yung pinaka legal anchor ng complaint na sinampa ni Wally Sombero sa ombudsman ngayong hapon laban sa dalawa.
Apo, attorney, masingit ko lang yung angulo lang muna nitong sinasabing parang BPO sila sa Pilipinas. Eh kung bakit to sila kailangan pa magtayo ng station sa Pilipinas na mala BPO o IT kung sa China naman pala operation nila, anong logic doon? Anong saysay po noon? Bawal- Naitanong niyo bawal ba kay kasi- General Sombero? Kaya bawal kasi sa China eh. Bawal sa China, so they have to set up outside yung parang BPO type. Yun ang explanation sa akin. Para bang example nga nito sabi sa akin Opo. ni Wally is parang halimbawa yung Lucky Nine, ano ba tawag niya? Baccarat ba yun? Live siyang nagdi-deal sa Pilipinas, Apo. pero walang actual na taya na nangyayari sa Pilipinas. Ang nagtataya doon sa mainland China. They will just call up a call center agent dito sa Pilipinas. Tatanong ng Chinese player, live ba talaga yan? O sabi niya, live ito. Sasabihin, kakabayin mo nga yan. O kakabay naman yung dealer. Ganun ang nangyayari. Doon ang taya sa China, hindi dito sa Pilipinas. Apo. Oo. Apo, attorney, bago ho kasi nangyari tong raid na ito, meron din ho kaming minomonitor na grupo ng so mga 300 Chinese lang naman dyan sa Bataan at pinahinto po ng dating direktor ng NBI, si Director Mendez, yung pong operasyon para po sa lakayin yung kung saan po nagsasagawa din ng kaparehong operasyon itong mga 300 Chinese na ito. Di ko po alam kung mga tauhan din ito ni Jack Lam at ang sinasabi ni Director Mendez noon ay ayaw daw niyang madawit sa politika kaya inatasan niya mga tauhan niya upang wag salakayin yung grupo. So kung ganun hong talagang top level na po yung nakakausap namin at natatakot sa lakayin o kaya hindi ho niya kayang banggain, so wala ho ba kayo nakikita talaga na illegal dito? Kasi kung ikukumpara ho natin, para hong ang sinasabi nyo sa base sa kwento nyo, para ho siyang yung mga nahuli dati sa Laguna na nagpapasabong ng mga pitbull. Pero ang kliyente, ang live na show ng away ng mga aso ay sa Pilipinas Abroad. at napapanood po sa Korea. So hindi nyo ho ba nakikita yung ganong similarity? Ito lang ho, parang tayaan. Kaya lang ho, kailangan malaman ng mga Chinese na live din po siya. Ano po masasabi niyo Yeah. dito? Ang ano ko dito kasi is yung batas natin eh. Sa batas kasi walang provision sa ganung batas sa pag-online na gaming. Kaya nga, before that happened, itong incident na itong nagkaroon ng raid, naikwento sa akin ni Wally, no? At alam ko na dun sa complaint ng pinail namin ngayon sa ombudsman, nagkaroon siya ng briefing regarding online gaming sa Department of Justice. Not only that, nag-briefing pa siya doon sa Bureau of Immigration. Kinuha siyang resource speaker. And he explained, no, as a resource person, in-explain niya yung context or yung dynamics ng online gaming because he wanted na ma-regulate ito ng gobyerno through PAGCOR para magkaroon ng income through taxes ang gobyerno ng Pilipinas. So that is his advocacy na ma-regulate finally. Opo, so sa tingin buho ba ni General Sombero, talagang totally, sa tingin nyo po, mapapatunayan nyo na kayo ang kinikikilan at hindi po yung kampo nyo ang nanunuhol? May malakas ang ebidensya na talaga may pangingikil, kumbaga, quote-unquote. At inamin naman Kaya lang, ang sabi nga, even during the interviews nung dalawa, ang sinasabi nila, na meron daw, may sinasagawa daw silang entrapment. Which ako naman, at saka si Wally nga, ay parang hindi ka panipaniwala. Kasi nga, kung entrapment, dapat maraming involved na operatiba ng kapulisan o kaya ng NBI. Samantalang ito, ang entrapment sila, dalawang tao lang, silang dalawa lang. So, sabi ko nga, medyo matagal-tagal na rin akong abogado. Ngayon lang ako nakakita ng entrapment ng dalawang tao.
Tsaka for one, ang contention nga ni Wally na kung hindi na-expose ni Montulfo, na ibalik ba yung pera? Nagkabalikan ba ng pera? Yun ang tanong niya rin eh. Di ba? Kasi nakumpisa itong pangyayaring ito nang dahil doon sa article na in-expose exclusively ni Montulfo at sinulat niya sa Inquirer. Now, because of that article, nabulabog na. Opo. Yun nga po ang tanong ni General Zumbero na kung wala yung article ni Montulfo, lumabas ba yung pera? Nagkaroon ba sila ng lakas ng loob na okay, ito yung suhol. Attorney, May suhol na nangyari. So, yun ang question ng Attorney, PNP ko. bilang panghuli po, kayo, nabanggit niyo na rin po na talagang wala naman talaga tayong matibay na batas against cyber criminality o cybercrime. Masyadong manipis pa yung batas tungkol po sa Mismo. cybercrime sa Pilipinas. So, kayo ho mismo, nabanggit ho ba ni General Zumbero sa inyo na siya ba ni minsan ay nagrekomenda para hindi naman maging area ng illegal gambling yung Pilipinas at dito po na namamayagpag yung mga ganyang operation kung ipinagbabawal sa China, at bilang isang consultant, nabanggit po ba niya yung kanya pong mga payo para naman mapatibay po yung anti-cybercrime law with regard to illegal gambling po? Yes. Actually, yan nga ang advocacy ni General, no? Ni Wally. Kaya nag-form siya ng Asian Gaming Service Providers Association, no? AGPA. Yan ang advocacy nila na mag-recommend sa government ng kung paano ma-regulate ang ganitong okasyon under PAGCOR. Para naman malegalize ba, ma-regulate, para kung ano man ang mga buwis na dapat makolekta ng gobyerno at mapunta sa gobyerno at mabawasan na yung mga are-areglo, kung ano-ano. So kung magadirekta na kung may mga taxes, pakta na sa gobyerno. Yan po ang advocacy ng organization na tinayunan na sinasad niya. Opo, kaya nga lang po hanggang sa ngayon, hanggang sa pinakahuling development na ito, 50 million, 100 million pinag-uusapan na umano'y suhol o di kaya po'y kinikikil po ng mga taga Bureau of Immigration. So, kayo po, bilang panghuli po, attorney, ano po ang masasabi nyo sa publiko bilang abogado? Sa tingin nyo ba, nasa moral side pa rin kayo ng kasong ito? Oh yes, definitely. And kailangan lumabas ang katotohanan. Ang advocacy po ng ating Pangulo, no to corruption. Pagtulong-tulungan po natin ito na mailabas ang katotohanan para kung sino man na may kasalanan ay dapat managot. And lastly, nananawagan ako sa Kongreso, if you can please pass a bill addressing this sa lalong madaling panahon, mas maganda po para maiwasan na natin yung gray area ng batas o yung pagkukulang ng batas para nang sa ganon, maituwid, magkaroon ng IRR at maipatupad ng maayos ang batas para at least regulated ang pera na makukuha, maging taxes, mapunta sa gobyerno para mapunta sa mga tao. Yun na po. Opo, salamat po sa pagkakataon sa Attorney Ted Contacto, abogado po ni General Wally Zumbero. Salamat po. Wala po nga naman. Mabuhay ka po.